Sana magandang araw po sa inyong lahat at ako na lang po ang inyong lingkod, si Pastor Mike ng Jesus the Sure Foundation at ang aking senior pastor, si Pastor Roy Martinez. At ako po ay nagagalak dahil sa pamamagitan ng social media ay nakapag-share kami ng Word of God at hindi mapigilan talagang gagawa talaga ng paraan ang Holy Spirit na siya naglilid, nag-uudyok sa bawat lingkod ng Panginoon na dapat ay makapag-share ng salita ng Diyos. Pero bago po ito ay umpisahan, sa mga makapanood po, i-subscribe nyo naman po at i-hit nyo po yung bell button at para po ay maka-update kayo sa lahat ng ina-upload ko na video na salita ng Diyos. At kung maaari rin po, mag-download kayo ng Kumu apps kasi every night po, 8:30 ng gabi, nag-share po ako ng Word of God, 8:30 sa Kumu. At makikita nyo ang address ko ron ay damico14@gmail.com. Marami na po akong viewer, marami na akong followers at malaking bagay po yung Kumu dahil ano po siya, nakakapag-collect ka ng diamond at pag ito ay naka 50,000 diamond, ako convert siya sa peso, 1,000 pesos siya. So may tulong din, maganda rin na kahit paano, hindi mo tayo maasa sa kita pero ang gusto na natin makapag-share ng word, at least meron kang extra income. Yun po, minsan pa nag-live ka, kagabi konti lang ako ang diamond pero isang gabi nagbigay sa akin ng 2,000, isang gabi nung nakarampa 1,000. So maganda po yung Kumu apps dahil may marami siyang games na nagpapapremyo ng 1,000 diamond, meron din na nagpapapremyo ng pera, iba-ibang items. Kaya natutuwa kay Brad Brian. Salamat Brad Brian, yung kapatid natin dyan sa Japan, sa Nagoya. Kabrad ko sa Acro yan. At nabibless ako dyan dahil sabi niya ay somehow makakatulong din siya sa gawain natin dahil meron siya tinutulungan sa Japan na before na song leader yata ng church, but pag may problema, pag mayroong kailangan, natutulungan nila sa pamamagitan ng grupo ng Acro. Kaya proud ako being Acro, proud ako. Pero yan ay dahil sa Panginoon, ang pagiging Acro ko ay naibabahagi ko. Kaya dati nga hindi ko na pinansin yung fraternity, yung brad ko, yung mga Acro, kasi sabi ko na kay Lord na ako eh. Pero mali pala, dapat pala ay sila ang ma-win ko dahil ginagawa ko instrumento ni Lord para makuha ko ang mga kabrad ko. So ngayon hindi ako makakilos lang at saka naging busy ako itong late na to. Ngayon ay hindi ako magpapromise pero ay nararamdaman ko at hinihiling ko kay Lord na gusto ko ay maging busy uli ako sa gawain, especially sa evangelism. Ayun po. At bago po tayo mag-start ay iyain ko muna kayong manalangin. Thank you po. Father God in heaven, we thank you for your love. We thank you for your care. Dalangin namin Lord na we are here Lord to praise you, to hear your words. Dalangin namin Lord na lahat ng makakarinig ng makakapanood ng video na to, bless them Panginoon. At dalangin ko Lord na ito ay maging instrumento, maging way para may mga tao na nangangailangan ng iyong salita at ang mga naliligaw na landas ay maibabalik sa iyo Panginoon. Hallelujah. At dalangin ko po sa oras na ito, kung sino man nakapanood, touch their heart Lord. At dalangin ko Lord na ma-absorb niya ang iyong mga salita Panginoon. Maraming salamat po. At sa inyo po lahat ng papuri pa. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sabihin natin Amen. Amen po. Amen. At sa araw na ito, ang topic ko po ay regarding sa pagiging pastora. Kasi napaka-controversial po niyan yung pagiging pastora. Sa iba kasing church, hindi pinapayagan ng magturo ang babae. So,
Why? Bakit po? Ano bang problema? So, dapat pag-usapan natin na maayos yan. So, maaari bang maging pastor ang isang babae na pwede bang mangaral ang babae sa mga lalaki? Bakit hindi? Napakahaba po nito. Maraming mga nagtatanong at nalilito dahil may group na hindi inaalaw ang babae na maging pastor. May eskwelahan na hindi inaalaw ang babae ay maging pastor. Bakit po? Sa isang kadahilanan, hindi natin alam bakit sila ganun sa mga napakaliteral. So talagang technical itong usapin na to. Kaya dapat pag-aralan natin bakit ganun ang pagka may nagkakaroon ng discrimination pagdating sa babae lalaki. So sabi sa 1 Timothy ng chapter 2 verse 11 hanggang 12, sabi ron, ang babae mag-aral na tumahimik na buong magpapakasakop, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ang Bible ay may mga parallel or magkakahalintulad ng mensahe, pero tanging yung sulat ni Pablo kay Timothy ay bukod tangi at dito umaayon sa ibang aklat. Hindi umaayon ito. Napakahalaga na sa bawat pag-aaral ng banal na kasulatan ay dapat i-consider ang history nito. Ano ang context nito? Ang buong Bible ay nagkakasundo ng tema at hindi ito nagkokontrahan. Kahit magkakaibang antas ng tao ang sumulat nito sa iba't ibang panahon, subalit ito ay nagkakasundo dahil kinasihan ito ng Diyos dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen po. Kaya balikan natin, ano bang problema? Yung issue na yan, number one, dapat bang maging wag nang umimik ang babae? Pangalawa, dapat bang wag bigyan ng permit na magturo o karapatan magturo kontra sa lalaki ang babae? Pangatlo, ang babae ba ay hindi talaga binibigyan ng authority na magturo, mag-preach? O ang pangapat, hindi ba talaga pinapahintulot na ang babae ay maging leader sa mga lalaki? Alam niyo po, itong sinulat ni Apostol Pablo ay sulat niya kay Timoteo para sa iglesia ng Efeso, at may mga dahilan, may mga reason kaya niya ito na isulat kay Timoteo. Ito yung isang policy sa church sa Efeso, at ang policy at patakaran ito ay hayag sa publiko sa mga church. Kaya ito, unang-una, bakit kailangan maging wag nang umimik o manahimik ang mga kababaihan? Kung yung pansinin, ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 10, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpakasakop. Yan ba ay literal na mananahimik na lang? Wala bang karapatan ng babae magsalita ng kanyang idea, kanyang paraan, kanyang sariling sariling effort? So ibig sabihin, ang babae ba talaga hindi na kailangan bang manguna sa isang church? Kailangan bang lalaki lang? Kailangan bang katulad ng kailangan bang tahimik na lang, huwag kang magulo dyan, tahimik ka lang? Ang sakit naman nun. Tingnan natin yung kahulugan ng yung meaning ng silent sa Greek. Sa original na ang silent sa Greek ay Jesusia, quietness, ibig sabihin stillness o silence, implying calm. For the believer, this term does not mean speechlessness, which is more directly indicated. Tulad ng mga babae sa ngayon, instead na makinig sa sinasabi ng asawa, walang ginagawa kundi daldal, kuda ng kuda. Diba? Nowadays, kapag sinabing manahimik, dapat matutong makinig. At kaya nasulat ito ni Apostol Pablo para matutong manahimik at matutong makinig ang babae sa lalaki. Dahil sa mga kadahilanan. Ano ba yung mga kadahilanan nun? Sa kadahilanan, maaring mga babae ang nahikahit ng maling katuruan ay nahikahit ng mga
false teachers. Ang mga yung unang policy ay manahimik o bigyan ng daan ng mga lalaki o makinig sa mga lalaki. So dahil nga sa maling doktrina o maling turo, maling interpretasyon, doon nagkaroon tayo ng problema eh. Dahil sa ibang eskwelahan, wala talagang karapatan na magkaroon ng pastor. Kaya ang mga eskwelahan iba, ang babae ay bumabagsak na lang sa music o associate. Hindi sila pwede magpastor. Kaya sayang yung mag-aral ka ng 4 years tapos dahil babae ka, hindi ka pwede magpastor. Hello? Kawawa naman kayo mga babae. Sa kanila yon. Kung yung babasahin ng buong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang 1 Timothy at 2 Timothy ay yung makikita na may pumasok na false teacher, bulaang guro, at naghahatid ng maling katuruan sa iglesia sa mga church sa Efeso. Yung sa 1 Timothy chapter 1 verse 4-6, tsaka yung chapter 6 verse 4 hanggang 5, tsaka yung 2 Timothy chapter 2 verse 14, 16 hanggang 17, at tsaka yung sa Titus chapter 1 verse 10, 3 hanggang 9, chapter 3 9 hanggang 11. Ang huwad ng mga guro ay nag-aasik ng di pagkakasundo at abalang-abala sa walang kabuluhang pagtatalo. The false teachers stressed pinagdiinan asceticism as means of spirituality na habulot. They taught abstinence from certain foods, from marriage, and probably sex generally. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 3. Ang bulaang guro ay nakahikayat ng maraming kababaihan dun sa Efeso at sumunod sa kanilang maling aral. Kaya kung titignan natin yung 1 Timothy chapter 5 verse 15 at saka 2 Timothy chapter 3 verse 6 hanggang 7, ay gaya ng sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 14, ibig ko ang magsipag-asawa ka ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipagpamahalan ng sambahayan, huwag magbigay ng kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak. Subalit sabi ni Pablo sa susunod na talata sa verse 15, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. So madaming nadaya ang mga kababaihan noong panahon na yon. Ito ang mga dahilan kaya sumulat si Pablo ng ganun, para magkaroon ng policy o patakaran sa church sa Efeso na dapat manahimik ang mga babae. Ibig sabihin, makinig ka nga. Makinig ka, ibig sabihin, huwag matigas ang ulo. At hindi niya pinahintulutan na ang mga babae na magkaroon ng authority sa mga lalaki during that time. Dahil pumalat ang lasong yung aral ni Satan, yung maling aral. Kaya nabanggit ni Apostol Paul na sa 1 Timothy chapter 2 verse 13, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae na madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Gaya sa panahon ng church sa Efeso, pero hindi nangangahulugan na ito ay policy sa ibang mga church at lalo sa mga church sa ngayon. Kaya nabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ang lahat daw ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. At ito ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Amen po. Itong policy o patakaran ni Pablo ng babae ay dapat manahimik ay para lang doon sa church, doon sa Efeso. At dahil kung pag-aaral mo ang church sa unang Korinto chapter 11 verse 3 hanggang 16, ayaw ang mga babae ay may kalayaan na manalangin at manghula. Doon sa chapter 11 verse 5, in this passage,
Paul said something covering their head whenever they prayed or prophesied. At kung talagang itong 1 Timothy na to, chapter 2, verse 11 hanggang 12, ay para sa lahat ng iglesia o lahat ng church, dapat ang mga babae sa church sa Corinto ay dapat din manahimik. So, kung ang nasusulat dito ay sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 hanggang 12 ay applicable sa lahat, dapat ang lahat ng mga babae sa asawa ay manahimik sa loob ng church. Sana po naunawaan nyo. Yan yung point ko. Pangalawa, hindi binigyan ng permiso ang mga babae na magturo, authority laban sa lalaki. Balik tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Sabi raw, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik lang. Tumahimik ka nga. Ang pangit, no? Hindi binigyan daw ng permit. Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 ay yung mapapansin ng salitang yung pahintulot, yung tulot, permit. Sa wikang Greek ay epitrepo. I turn to, ibig sabihin commit or entrust. I allowed o yield. Permit, ibig sabihin assigned to responsibility for doing something to. Ang salitang permit sa ating panahon ay ginagamit kung kinakailangan at sa di inaasahang na pangyayari o busy ang isang tao kaya nagbibigay siya ng permit. Tama po? During the time of Church of Ephesus, hindi binigyan ng permit ang babae na magturo dahil sa maraming kababaihan ang nadaya ng maling aral. Amen? Kasi maraming ang false teacher nung panahon sa Ephesus. So, pangatlo, ang babae ay hindi pinapahintulutan magturo. Sa 1 Timothy ulit, chapter 2 verse 12, ngunit hindi ko pinapahintulot na mga babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ano ba ibig sabihin ng salitang teach? Sa wikang Greek, ito ay didasko, from thou, or learn to teach. Literally, cause to learn, instruct, impact, ganun, knowledge, disseminate information. Didasko, ibig sabihin yung teach, nearly always refers to teaching the scriptures, the written word of God. Sa kadahilanan na maraming mga babae ang nahikayat ng maling katuruan at nahikayat ng bulaang tagapagturo, ang unang policy ay manahimik or bigyan daan ng mga lalaki o makinig sa mga lalaki. Pangalawa, dahil sa maraming babae ang nahikayat na maling aral, yung maling doktrina, kaya sumulat si Pablo kay Timothy na hindi ko binibigyan ng permiso o permit ang babae na magturo. So ito yung pangalawang policy or patakaran ni Pablo sa iglesia sa Ephesus na hindi pinapahintulutan magturo, to teach ang mga babae. Hindi tinutukoy kung sa lalaki lang dahil may kama. May kama siya eh. Magturo, kama, huwit. Bakit? Dahil sa panahon yun, maraming babae ang nadaya nga. Kaya nagbigay ng policy o patakaran si Pablo na ang mga babae ay hindi maaaring magturo. Dahil kung papayagan ng mga babae na magturo sa panahon yun, baka may mga ibang babae or bata na matangay sa maling katuruan. Amen? Kaya ayaw bigyan ng laya na magturo ang babae nung panahon na yun. Nung panahon lang na yun. Kaya kung babalikan natin sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawaing aking ginagawa. At lalong dakila ang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Take note, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi walang sinabi sa iyo babae, sa iyo lalaki. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Means to say, lahat para sa lahat, para sa lahat. Sabi niya, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Nasaan yung babae doon? Nasaan yung lalaki doon? Hello? Nandyan pa ba kayo? Walang sinabi. Ibig sabihin, babae o lalaki, bata o matanda, qualified.
na maging pastor. Amen? So, dapat maging patas tayo. Dito sa talatang ito, ang bawat sumasampalataya kay Jesus ay gagawin ang ginagawa ni Jesus. Hello? Magpapagaling ka, nagpapalayas ka ng demonyo, diba? Nangangaral ka, nagiging humble ka. So, wala sinabi kung babae lalaki. Diba? Ang aking ginagawa, sabi ni Jesus, hindi ginawa o hindi gagawin. Aking ginagawa, gagawin pa lang. So, pinag-usapan dito ay yung earthly ministry ni Jesus sa lupa. Amen. Tanong, ano ang ginagawa ni Jesus during that time? Preaching, teaching, healing the sick. So, lahat na mananampalataya kay Jesus, lalaki o babae man, ay dapat mangaral, magturo, at magpagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kontra ang sulat ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 hanggang 12. Kung pag-uusapan ay pananahimik at pagtuturo ng isang babae. Kung babasahin mo sa Mateo 28, 1 hanggang verse 1 hanggang 10, makikita mo kakaiba. Kahit doon sa Marcos chapter 16 verse 1 hanggang 11, sa Luke 24, 1 to 11, John 20 verse 1 hanggang 18, si Maria Magdalena ang unang mangangaral o nagturo ng gospel. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang 4, ito si ang disciple sa wikang AMG. Sa Greek ay matetes, ibig sabihin student or learner. At nasusubaybayan ni Maria Magdalena ay pagkapako ni Jesus hanggang sa paglibing at ang pagkabuhay na muli, at siya ay talagang ina, saksi ni Jesus, at siya ang unang preacher at teacher ng ebanghelyo. Take note, kung talaga ang babae ay walang karapatang magturo o mangaral, nabasa ninyo siguro sa unahan ng meaning ng teach. Bakit si Maria Magdalena na isang babae at kasama pang babae ang siyang nakasaksi ng pagkabuhay ni Jesus at di ang mga alagad? Nandun sa Matthew 28 verse 1 hanggang 10. Pangalawa, bakit ang mga babae ang unang sinabihan ng anghel ni Jesus na sabihin na siya ay nabuhay na muli? Teach means pagbibigay ng information. Andun pa rin sa Mateo 28 verse 1 hanggang 10. Bakit? Ang sagot, this is my view. Ito dahil iniwan siya ng mga disipulo ni Kristo, subalit itong si Maria ang sumunod hanggang kamatayan sa krus, hanggang sa ilibing ang katawan ng tao ng Panginoong Hesus. Kaya ang unang nangaral o nagturo ay babae at hindi lalaki. Hello? Tulad sa iglesia sa Ephesus, dahil ang mga babae ay humiwalay kay Jesus dahil sila ay nahikayat ng false teaching. Kaya hindi sila binigyan ng kapahintulutan na magturo gaya ng mga alagad. Bagamat hindi sila ang unang tagapagturo ng ebanghelyo, subalit ang mga sumusunod na pangyayari nung sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, sila ay bungtapang na nangaral ng ebanghelyo. So, naniniwala ako ang mga babae sa iglesia doon sa Ephesus ay pansamantalang na ang policy ni Paul at hindi permanent. Tama? So, pang-apat, hindi binibigyan ng permit na ang babae ay mamuno sa mga lalaki. Basahin natin uli ang 1 Timothy chapter 2 verse 12. Ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik lang. Hello. Tingnan natin, basahin natin sa English. And I do not permit a woman to teach, nor to have authority over a man, but to be in silence. Take note. First policy, manahimik. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, hindi natapos yan. Kaya sa 1 Timothy, dinugtong yung 12, ang unang word ay and. Nakalagay doon, and I do not permit. Sabihin, ibig sabihin, hindi lamang manahimik. Di ba? And. Pangalawa, second policy, hindi binigyan ng kahit pahintulutang magturo or to teach. Ang pangatlo naman,
Kung napapansin mo ang salitang nor, original na salin, sabihin nor, neither. Sa wikang Greek ay ood or neither, nor, not even, and not. Sa Tagalog, ni, kahit at hindi. Ano bang ibig sabihin ng neither? Ang neither used before the first of two alternatives that are being specified to indicate that they are each untrue or each do not happen. Amen? Kaya nga, kung papansinin natin o papansinin mo, binibigyan ng diin ni Pablo na lalong hindi niya binibigyan ng kapahintulutan ng mga babae na mamuno sa lalaki. Kung pinapatahimik ni Pastor Pablo ang mga babae at di pinapahintulutan magturo, ay lalong-lalo na hindi niya binibigyan ng permit para mamuno sa lalaki, dahil baka pati mga lalaki ay madaya. Dahil nga, kalat na kalat ng panahon na yon ang false teaching. Kaya doon nag-aalala na si Apostol Pablo because of that. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang authority? I domineer, govern, have mastery over. Yan, ibig sabihin. Dahil sa pumasok ang maling turo, hindi binibigyan ng permit ni Apostol Pablo ang mga babae na magkaroon ng authority sa mga lalaki. Kung ito ay pangkalahatang policy or patakaran, ito ay kumukontra at di umaayon sa ibang katuruan. Ito isipin natin na ang pinag-usapan dito ay authority sa mga lalaki. Example, number 1, si Deborah. Siya ay nag-iisang babae sa 13 hukom na lalaki. Sabi sa Hukom chapter 4 verse 4 hanggang 5, si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong iyon. Sa verse 5, at siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, sa pagitan ng Rama at Bethel, sa lupaing maburol ng Ephraim, at sinampa siya ng mga anak ni Israel, unang pahatol. Pangalawa, pagtaas ni Deborah, si Esther. Siya ay isang reyna, subalit siya ang namuno para bigyan ng instruction si Mordecai na kanyang amain or tiyuhin. Nang magkagayoy, nagbalik ng sagot si Esther kay Mordecai, ikaw ay yumao. Pisanin mo lahat ng Hudyo na nakaharap sa Susan, at ipag-ayunin ninyo ako, at huwag kayong magsikain o magsiinom man lang na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno na gayon, sa gayon din paraan, at sa gayon papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Sa gayon, yumaon si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Una, si Deborah. Pangalawa, si Esther. Pangatlo, si Atalia. Sa 2 Chronicles chapter 22 verse 10 hanggang 12 ay naging naghari sa Juda, at nag-iisang babae na naghari sa Juda bagamat naging masama. Wala itong pinagkaiba sa church code or church policy ng iba't ibang totoong church sa buong mundo. Kung titingnan mo ay may itinuturo si Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 bago ang verse 11 and 12, ay binanggit niya sa mga lalaki ay dapat itaas ang kamay habang nananalangin. Ang tanong, nagagawa ba yan ng lahat ng lalaking Kristiyano? Yung banal na halik, nagagawa ba yan ng mga kabilang o member ng iba't ibang church? So ngayon ay hindi yan pinahintulot ng marami o pwede sa lahat. Siyempre hindi natin alam. Kahit ako, kahit sinasabing mga Kristiyano, pero dahil sa mahina sa laman, kaya mas nanaisin pa ng isang pastor na hindi ito ipatupad ang ganitong uri ng banal na halik. At kahit minsan sa prayer meeting ay may mga pastor na hindi na inaalaw mga babae at lalaki na maghawak ng kamay. Yan ay isang policy at may dahilan ng lahat. Gaya ng church sa Ephesus. So, totoo naman kasi kung nagbebeso-beso pa o nagyayakapan pa, nagkakaroon ng chance si Satan na makapasok sa atin. Amen?
Kaya maganda kamayan na lang o natural lang yung walang ano, kasi okay lang kung mula ng pagkabata magka-close kayo. Pero pagka dumating na sa tamang panahon na ikaw ay nagpapastor na, nagtuturo ka na, awkward na kung kayo ay nagbebeso-beso pa, may asawa ka na kayo, may pamilya na kayo, hindi na magandang tignan kasi yung mga kabataan nakikita nila yung ginagawa nyo, maaaring gayahin tayo, di ba? So magandang halimbawa tayo sa mga bata. Kaya kung ikaw ay pastor, so dapat i-lessen mo na yung dating biruan, yung dating kung nakasanayan nyo ng mga magbabarkada pa kayo, magkakaibigan kayo. Siyempre, matured na tayo dahil lumaharap na tayo sa public at tayo ang frontman. Kailangan makita nila na karapat dapat ka na maging pastor o pastora. Tayo lahat ay tinawag ng Panginoong Hesus at ang Panginoon ay hindi nagtatangi ng tao. Sabi ni Pedro sa Acts chapter 10 verse 38, at binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. So, walang sinabi dito babae o lalaki. Sabi sa Romans chapter 2 verse 11, for God does not show favoritism. At sinabi pa ni Pablo sa Galatians 3:28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga sabi sa English sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So kung walang tinatangi ang ating Panginoong Hesus, tayo ay iisa kay Jesus Christ, tayong lahat ay may gift at may calling, gaya ng sinasabi ng Ephesians 4:7. Dapat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng ating Panginoong Kristo. At sinasabi rin sa Ephesians chapter 4 verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Nasaan nakalagay diyan ang babae o lalaki? Amen? Yung talata na yan, yung dalawang talata na yan, ay hindi lamang para sa mga lalaki, kundi ito ay sulat niya sa mga taga-Epeso. Sulat sa lahat. Kaya nga, bawat isa ay may kaloob at pagkatawag, lalaki ka man o babae. Siguraduhin mo kung lalaki ka talaga o babae ka talaga. Kaya ang isang babae na tinawag para maging pastor ay maaaring gampanan ng kanyang gampanin bilang pastor. Amen? Kaya ang tema rito, ang babae kayang gawin lahat ng ginagawa ng lalaki. Nowadays, parehas na ngayon. Kung ang lalaki nagtatricycle na rin ng babae. Kung ang babae ay nakita nyo ay pasahero lang, ngayon ang babae ngayon sa angkas, sa Grab, babae ngayon ang nagdadrive. Magugulat ka, babae. Hindi na bago sa atin yan. Dahil ang babae kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya itaas natin mga kamay natin mga babae. Mabuhay ang mga babae. Diba? Hindi natin pwedeng maliitin ang kakayanan ng babae. Yung naging presidenteng babae na. Kaya kailangan igalang din natin, bigyan natin ng karapatan ang babae sa lahat ng bagay. Hindi lang lalaki. Amen? At dito tayo magtatapos. At ako ay nagpapasalamat talaga dahil meron ako isang matagal ko ng friend sa Facebook. Sabi niya, wala raw sa amin walang pastora. Kaya wala naman na sa Bible na magiging pastora. Pastor lang.
wala talaga sinabi sa Bible na pastor lang. Pero wala rin sinabi na lalaki o babae. Lahat pwede. Amen. Maraming salamat po. All glory and honor and praises and thanksgiving belongs to Jesus. Bago ako magtapos, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Hesus, sa mensahe mo. Salamat sa binigay mong wisdom and knowledge. At sa araw na ito, dalangin ko maraming nakapanood na nagkaroon ng idea na hindi dapat mapako ang mga babae doon sa pagiging usher lang, secretary lang, treasurer lang, sa evangelism. Dapat maging pastora din. Kaya ako naniniwala dahil nga sa maling katuruan, maling doktrina ng ibang eskwelahan, ibang church, ibang sekta, right now gusto ko magising sila, makita nila na pwede pala maging pastor ang babae. At huwag tayong maging masyadong literal sa nababasa natin sa Bible. Basahin natin, pag-aralan natin. At dalangin ko, Lord, bigyan mo sila, Lord, ng wisdom at tulungan mo sila, Lord, na ma-absorb nila, ma-appreciate nila ang itong mensahe nito. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na maging daan ito, maging way ito sa mga babae na gustong magturo, na gustong tumayo sa pulpito. At ipagpalain mo sila sa mga desire ng puso nila na sila ay maging pastora ng kanilang mga church. At dalangin ko na pantay-pantay lang, walang tinatangi. Dahil kayo, Lord, alam ko na wala kayong tinatangi. Ang pagtingin mo sa amin pare-parehas lang. Maraming salamat po. At dalangin ko, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga church, ang lahat ng mga kapwa pastor ko, na dalangin ko, Lord, na hindi nila ma-misinterpret, kundi wag magalit sa akin yung ibang sekta na ang katuroan nila ay ganun, kundi unawain muna at basahin at pag-aralan. Maraming salamat po. Binabalik ko sa inyo, Lord, ang lahat po ng papurit pa. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Salamat po. At sa ulitin, at ang dalangin ko ay maging malakas tayo at mag-ingat dahil tayo ay, alam naman natin tayo Christian, tayo ay covered ng blood ni Jesus, kaya hindi tayo kailangan matakot niya sa coronavirus. But kailangan pa rin natin mag-ingat kasi binibigyan tayo ng Lord ng wisdom para ang lahat ng tao, ang lahat ng ay sumunod, kasi kailangan natin sumunod at magpasakop dahil ang gobyerno, ang nakakataas ay si Lord ang naglagay dyan. Kaya matuto tayo dapat na mag-obey. Maraming salamat po. God bless to everyone. Salamat po. Shalom.